Attendance check! Maraming salamat sa'yo, no? Dahil isa ka sa mga nagko-comment at nagtatanong. Sobrang na-appreciate ko ang mga yon. Yun nga lang, magbibigay lang ako ng konting advice dahil sa mga questions na tinatanong ninyo ay sinasagot ko lamang po yon. Depende kung tugma sa topic na sinasabi ko, sa topic ng lesson natin, okay? Halimbawa na lang ng comment na to, nagtatanong tungkol sa kanji, pero ang topic pa lang natin ngayon ay tungkol sa hiragana, which is hindi naman tayo pwedeng mag-jump kaagad sa topic na yon, although nagbibigay ako ng pahapyaw tungkol sa kanji, pero may deepest explanation pa kasi yan, kaya hindi lahat ng manunood ay maiintindihan kaagad yan. Kaya naman, sa mga nag-a-advance questions, thank you, na-appreciate ko yan. Kung interested ka talaga, willing to wait ka, nahihintayin yung video reply ko tungkol dyan hanggang sa makarating tayo sa chapter na yan. So kapag halimbawang darating na yung time na topic na natin yon, di bale at i-scroll ko yon at babalikan ko yung tanong mo. Masipag ako sa pag-scroll dahil natatabunan ng maraming comments yung tanong mo. Dahil kung napapansin mo, ang lesson na ginagawa natin dito ay step by step. Kaya sana, yung i-comment mo ay tugma sa lesson natin para hindi natatabunan ng maraming iba't ibang comments. Okay, now, itutuloy na natin ng talagang lesson natin ngayon. Ready ka na ba? Naka-ready na rin ba ang lapis at ballpen mo? Oh, mag-focus ka na dyan. Oh, ganyan, focus lang. Mag-focus ka sa mga sasabihin ko. Ganyan, oo, focus lang. At pagkatapos ng lesson natin na to, feel free na mag-comment dyan sa comment box ng mga katanungan or clarifications at gagawan ko ng video reply yan sa susunod nating na pagkikita dito sa video na ito. At make sure na isang tabi mo muna ang distractions mo para makapag-focus ka na. At ang lesson natin ay tungkol sa compilation number 13. Quick recap lang naman ang gagawin natin dahil may bago tayong lesson na naitopic doon. Ito ay yung iba't ibang category ng dialect at yung tungkol sa anime world. Again, gaya ng sinabi ko, ang ginagamit na language sa anime movies ay mix. Standard, which is yung ginagamit sa Tokyo, at yung language na ginagamit ng iba't ibang lugar dito sa Japan. Another is yung standard at yung ginawa mismo ng otaku. Sariling language ng mga otaku. Yun ang dialect ng anime world. At hindi lahat ng ginagamit sa anime world ay hindi ginagamit dito sa totoong mundo. Kaya naman ang pag-aaralan lang natin ay yung standard lang. Ano nga ba ulit ang standard dialect natin? Yes, ito ay yung standard ng polite level at ang casual level sa standard. Okay? Okay, next. Quick recap naman tayo tungkol sa hiragana chart. Nagtapos tayo sa ha, hi, hu, he, ho. Diba? At napakahalaga ng vocabulary para mas ma-enhance mo pa ang reading and writing mo. Ano na nga ulit ang Nihongo ng my mother? Sabihin mo para masanay ka pa rin sa pronunciation. Okay. Ano sa Nihongo ang day? Or araw? Okay. Ano sa Nihongo naman ang flower? Bulaklak. At ano naman yung particle na natukoy natin at nadaanan natin ng pahapyaw? Yung particle na of or ng. Yes, no. At ang no na ito
ay maraming function. Pero sa ngayon, mag-focus ka lang muna sa particle na of or ng. At ang particle na ito ay ginagamit kapag nakakabasa ka ng merong apostrophe S. Halimbawa na lamang ito, Mother's Day. Meron siyang apostrophe S. Okay? Another example, Regine's car. Sato-san's umbrella. Dun, yun ang isang function ng no. Meron pang ibang function ng no, pero sa susunod na lesson na lang natin ulit pag-uusapan yon. Okay? Ibinigay ko lang na bonus ito para sa'yo ngayon para makabuo ka na ng konting phrase. Yes, dito pa lang sa ha, hi, hu, he, ho, makakabuo ka na ng phrase. At ito ang bonus phrase. Ha, ha, no, hi, ni, hana. Oh, bonus phrase yon. Ngayon, gagawin natin siyang sentence. Watashi wa haha no hi ni hana o agemasu. Ang translation, bibigyan ko si mama ko ng bulaklak sa Mother's Day. Atashi wa haha no hi hana o agemasu. Ang cute, di ba? Ibinigay ko na bonus yan sa inyo ngayon dahil naaliw din ako dyan. And now, let's move on sa ating hiragana chart. Natapos po tayo sa ha, hi, hu, he, ho. Ngayon naman isusunod natin ng ma, mi, mu, me, mo. Let's go! Ma. Red row. 2. Red row. 1, 2, 3. 1, 2, 3 strokes po tayo. Please observe the base. Pantay po itong arrow. Itong end arrow. Katapusan ng arrow. Pantay po dito sa base. At ang stroke 1, stroke 2, pantay naman sila, parehong sinalo. Sinalo ni 1 si 2. Sinalo ni 1. Sinalo ni 2 si 1. At medyo short dito. Ito yung center, 'di ba? Medyo short dito sa right, medyo long dito sa left. Okay? How to write it? Start from this. Color violet, left to right. 1, 2, 3. Okay? Huwag mo masyadong habaan dito sa third stroke ne. Tamang tamang size lang, please. Huwag masyadong mahaba, huwag din masyadong short. Pictographic ng ma, para mas mabilis mo daw siyang makabisado, ito ay ang a baby cries for mama. Mi. Para siyang letter H natin, pero magmumukha talagang letter H yan kapag ginawa mo ito. Or, sobrang nakatayo. Okay? Kaya ang gagawin natin para magmukhang Japanese characters, pahigain mo ng konti. Tapos hindi mo ipapantay itong second stroke kay first stroke. Dahil 2 strokes lamang ito. 1, 2, 1, 2. Tapos, ito ang mahalaga dito. Yung base pantay. Itong starting point. At kapag isusulat mo siya, diretso lang. Huwag mong puputulin. 1, 2, 1, 2, tapos, saka mo siya itutuloy ng paganyan, mali po yun, okay? Kasi makikita ng instructor mo, lalo kapag naputol dyan or pag nadoble, malalaman yan ng instructor or professor mo. Kaya dapat, diretso mo lang isusulat lahat ng walang cut yan, okay? And then dito, meron silang intersection.
Itong mahalaga yung point, yung base, at saka itong starting point, at hindi pantay dito. Okay? Next. Pictographic ng me, number 2 at number 1. Saying, me, I'm 21. 21. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Dinadaya nila. Kapag sinanay mo yung ganyang ugali, kapag mag-exam ka na, papanoorin ka ng professor mo, tapos nasanay ka sa ganyan na ugali, medyo magkakatalo tayo dyan, magkakandaletse-letse ang exam natin. 'Di ba? Kaya dapat ngayon pa lang nagpa-practice ka pa lang yung tamang stroke na. One, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? So, itong arrow, papantay siya dito, nasa center. Center yan, center. Si-center mo yan, center. Kaya adjust mo pa yan ng konti. Center yan, pantay yan, dalawa. Si-center mo yan, okay? Moo! Figure ng moo! Cow. Next, me. Me. Red row. 1, 2. 1, 2. 2 strokes lang po. Please observe the base. Pantay pa rin sila. And then, huwag mo silang pagdidikitin dito. Itong point na to at point na to. Ito yung ending ng second stroke. Ito yung ending ng first stroke. Huwag mo po silang pagdidikitin. At saka dito sa starting point ng first stroke at starting point ng second stroke ay hindi ho sila pantay. Okay? Next, pictographic ng me. Me is Japanese for eye. Ang NIHONGO daw ng mata ay me. Can you visualize the me? Oh, yes. Mo. Mo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Again, observe the base. Itong end point ni first stroke ay nakapantay dito kay third stroke. Okay? Okay ba tayo doon? Tapos itong si second stroke, hindi mo siya ipapantay kay third stroke. Hindi siya sinalo. Okay? Hindi sasaluhin ni third stroke si second stroke. I-adjust mo, medyo mahaba si second stroke, medyo short lang si third stroke. Okay? Tapos dito sa side na to, medyo short. Ito, long. Ito yung gitna. Alright. Pictographic ng mo. Can you visualize? Yes. Yay! Ito na yung bonus vocabularies. Please repeat after me. 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 Mimi. Mimi. Mome. Mome. Momo. Momo. Congratulations ulit sa panibagong resulta mo ngayon. Kung may natutunan ka, please hit like and subscribe to my YouTube channel. And then,
Hindi pa nagsisink in sa'yo, okay lang yan, take your time. Ulitin mo na lang ulit na panoorin hanggang sa mag-sink in, paulit-ulit mong panoorin, hanggang sa ma-absorb mo yung lesson na to. Wag na wag ka lang susuko. Magpursige pa tayo dahil yan ang totoong Pinoy. See you on my next video!